Hey, Leche Mars. Hi! Pag-usapan naman natin ngayong episode yung kasi di ba iconic tayo, nakadaan na tayo ng Mm. three iconic episode topics. Punta naman tayo dun sa isa sa mga favorites ko, music. Ano tayo? Okay, oo nga. Maganda kasi rin topic na isip ko na parang yung mga iconic na musicians na yung sana napanood natin nung prime nila, nung kasikatan nila, nung kalakasan nila, kabataan nila or whatever. Parang Oo, ganyan. sa bagay. O, hindi na lang puro greatest hits. Oo. Kasi syempre napapanood Sige. pa rin natin sila ngayon, may opportunity tayo now that they're older, di ba? Tulad dito sa Pilipinas, usually pag hindi na sikat yung celebrity, madalas na dito, parang ganyan. Parang David Pomeranz lang. Parang Air supply. oo, napaulit-ulit na lang sila. Pero alam mo yun, Correct. yung na sana na napanood mo sila nung bata pa sila, nung Mm-mm. talagang todo pa yung production value ng shows nila, O, tsaka ganyan. yung sa kapik talaga. Sige, magandang Mm-mm. topic yan. Oo, napaisip tuloy ako. Sino? You Ano, wanna si, start? Sino ang oo, ano mo? ito talaga number one for me, si Madonna. Madonna from Oh, before. as Pero a pop Madonna, girl. oo. Kasi yung Madonna na mga, nung, alam mo yung start ng album niya na merong yung Rain, parang ganyan. Yun forward, parang hindi ko siya masyadong gusto. Mas gusto ko yung Madonna na Vogue paatras. Parang ganyan. Patras. Oo nga eh. Kasi was that 80s? The 80s, no? Parang That was the 80s pero more late 80s. 90s din eh. May 90s din 90s, siya. late 80s. Sa Yun, yung bagay, Like parang a Prayer is 1991 eh. oo, yun. Yung mga era na yan, gusto ko pa yan. Yung year na Ano yun. yan eh, yung nagkaroon siya ng, parang doon siya nagbago eh. Nagkaroon siya ng greatest hits, yung Immaculate Collection. Yung mga Mm-mm. songs na yon usually, yun yung mga songs na gusto ko. Kasi moving forward from that, medyo, hindi ko naman pwede sabihin weird, pero hindi na siya yung trip ko na music. Parang hindi na siya yung style na, gusto ko Oo. pa rin si Madonna, pero the style was not something I like. Kaya kahit fan ako, hindi ko rin masyado alone. Parang, so yung before that, tsaka yung before that kasi yung production value, I don't know for the fellow Fandesals, pero meron kasi siyang mga performances nung time na to, uso pa yung MTV Music Awards talaga, na ang lalaki Mm-mm. ng production pag nag-perform ka. Meron siya yung parang yung mga style ni Marie Antoinette na mga outfits. Tas Vogue. Mm-mm. Ang ganda nun. Yun yung parang kung if I had the chance to watch a concert, kasi kung yun palang ganun na yung Ganon. production Oo. value niya, na pang awards show lang. What more for a big concert, for a big tour nung time na yun. Yung mga express yourself yan, like a prayer, Oo. Vogue, Oh my God, yes! di ba? Yun talaga Madonna. dream. Although ngayon kasi nagko-concert pa rin siya pero yun nga sinasabi mo, it's not the kind of Mm-mm. anymore. Tsaka, yan no, when it started, wala pa siyang anak noon, wala pa siyang Oo, ano. single pa siya And nun eh. single pa siya. It's interesting. Parang sarap parang ano tayo, no? Throwback. Pero Diba? parang meron tayong desire to Uy, tsaka go back interesting, in time. ewan ko kung interesting, pero trivia to, si Madonna is only 1 year older, younger than my mom. So parang, in terms of context, parang papanoorin ko yung nanay ko mag-concert. Nanay mo, oo, na nagko-concert. Oh, Oo. nice. Ay, nice. Ako meron ba? Hindi kasi ako masyadong like I like the music. I like music, but To watch a unlike you, ikaw concert. kasi talagang, ikaw yung talagang, this is the music, this is the songs, ganun. Tapos talagang mo the entire, basta, hindi ko masabi the entire feels. Pero talagang, basically, you like music. Yun, ko. Mm. Meron ako na, naalala. Kasi ang topic, di ba? Ang theme natin is, kung mababalikan mo nung heyday nila, nung parang peak ng career nila, Oo. ano, hindi ko Kung baga alam may kung time machine ka, pwede kang bumalik para manood ng Oo. concert. Ano yon? Ako naman, for a different reason, ito, ngayon ko lang din, nung nabanggit mo yung, ito yung biglang nag-pop up sa isip ko. Kasi recently, napanood ko sila sa isang documentary. Hindi ko, kilala mo ba yung grupo na The Jets? Oo naman. Pang-karaoke yan eh. Oo. O pang karaoke kasi natin niya. Kasi alam ko, hindi ko alam kung may ibang kamag-anak or talagang they're just brothers and sisters. Ano kasi sila, marami, apparently mo naman silang uh, albums and all. Pero syempre, pinaka-popular sa Pilipinas, yung Make It Real. Saka ano ba Saka yung yung You Got It got it Over over Here. him. Oo, tama. Honey, there's just... But anyway, ang una kong akala dyan, babae lang yan na singer na mag-isa. I didn't know that it was Ah. a big group. Na family pa sila. And how do I say this? They are not.
let me direct, they're not white. Oo, They are oo. they're Pacific Islander, the Tongan yung family nila. So you can tell, but they grew up in a state where it's mostly white. So if I were given the chance na masundan yung talagang nag-blow up sila at sumikat sila sa mga ballad, sa mga ganyan. Mm-mm. I wonder how they were, ano yung dynamic nila before? Kasi Mm-mm. ngayon kasi medyo woke na doon, pinag-uusapan natin, so medyo careful na when treading with, pero paano before? It was in the 80s. It was in the 80s. So doon ako na-curious. And paano kaya kung tumira ako doon sa 1980s Minnesota following Mm-mm. this, Yung career following this nila. Oo. group. Oo, kasi ngayon, those two songs, and I'm sure may iba pa sigurong songs na hindi ko lang alam na sila, pero those two songs na pag naririnig ko, yun na lang yun ang nagre-resonate sa akin. Mm. So, yun lang. I know there's some of them are still perform, yung mga little, they Mm. still sing the national anthem pag may mga games, Talaga, ang kasi galing. they're big on that. Pero, yun lang, I'm just curious kung paano nila na-achieve yun. Oo nga. Oo nga, tama. Lalo na during those times, no? True. Sino pa sa'yo? Ano, sa akin, kasi 'di ba nakukwento ko na rin naman during previous episodes that I'm a big fan of dance. So parang, Yes. oo, so dance plus music sa akin, kailangan talaga mapanood ko rin kung nagkaroon ako ng chance, Janet Jackson. Oh, yes. Oh my God. Ito yung mga era Oo. na ng mga Rhythm Nation, mga ganyan. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos, Mm-hmm. kasi ano yan feeling ko noon Janet Jackson, dalawang era yan. Yun yung medyo big girl pa siya. 'Di ba? She had that face that she was a big girl. Oo. Mm-hmm. Tapos, nagkaroon siya ng face na yung sobrang sexy niya, yung sobrang abs for talaga, yung parang ang ganda ng Mm-hmm. katawan. Yun, Correct. yung album niya na yun, yung din yung meron yung Again. Alam mo yung song na Again? Oo. Yes. Yon. Yung album na yon, ang gaganda ng mga songs. Sa MTV, Music Awards din, yung performance niya ng If, grabe. Na parang, if I had the chance to watch her concerts, ang galing siguro. Parang, Oo nga. Ngayon, she still does, like, mga residency sa oo. Las Vegas, ganyan. But it would have been, yung noon, Yung Nakapanood prime ako niya ng concert talaga. ni Janet Jackson, 2000, 2011, I think, Pilipinas. Oo. Naalala ko lang yung Again. Kasi, syempre, mura lang yung ticket na. She was tiny. Oo. Nakaliit si Janet Jackson. Pero yun yung Again, naalala ko yun. Yun lang Yung yung mga pag-participate ko. 90s talaga na era ni Janet Jackson, yun yung Iba. iba. Yun Mm-mm. yung time na ang choreographer pa niya was Paula Abdul. Oh, I didn't know that. Oo, oo. May makikita ka mga old videos niya. Ang nagtuturo sa kanya ng choreography si Paula. Hindi pa siya singer. Ang galing. So okay. Kasi alam mo, minsan may mga songs na parang they do sound the same, but it's not. It's what they do sound the Oo. same. Kasi yung Rush Rush, si Paula Abdul yun, di ba? Oo. Naalala ko yun, naging topic natin yung Rush Rush sa isang episode dahil kay Keanu. Talaga ba? Rush, Oo, parang Rush, season 2. Napag-usapan Rush. natin yan. Na parang, na hindi mo alam na si Keanu yung lalaki doon sa video na yan. Oo. Si Janet. Oo nga. Oo. Yun. Oh, sino pa ba? Babae, Ikaw lalaki, nga muna. group. Babae, Sa lalaki, group. Mm-mm. group, pwedeng pwedeng yung mga Ako kasi, nag-Gregorian chant lang. ano, Hindi. Alam mo kasi ako, napansin ko yung pattern natin. Ikaw talaga kasi, you're focusing on the performances. So parang, oh my God, kung Oo. mapanood ko to live, habang ginagawa niya, at habang pina-perform niya, like, I don't know, like for the first time, na live, nandun ka sa ano na yun. Ako machismis kasi ako. Maano ako parang the Yung artist, background oo. ng artist after the music. Tapos ito, dahil dyan, sasabihin ako sa'yo, huwag ka ring matawa. Sige, ano yun? Ano yun? Para din tong ka-level ng budget. Ito naman na if I were to bata pa ako, no, naisip ko na siya. Kasi nung nagkamalay ako wala na siya. Wala she was already dead. Ano ba The Carpenters? Karen Carpenter, Richard Carpenter. Yes, Richard Carpenter. Ang naalala ko naman yun sa kanya kung ba't ako na curious because it was the first time that I heard of the term anorexia. Correct. Bago pa Ako din. yung nangyari kay diba si Ali Maxi, the artist si Ali Maxi, si Kalistawa, had that. But before that, doon ko alam, Oo. ano yun? Ano yung Ako sakit na din. yun? Doon ko rin natutunan yung
word na yun. Apparently yun isa sa mga parang nagtulak sa kanya na ano dahil yung condition, nanghina siya basically, yun ang Mm-mm. ano. But tinignan mo ng discography ng ano, hindi ko lang alam dahil ba Pilipino ako, kaya parang staple kasi yan sa listahan natin sa ano mo, or Correct. Sa karaoke. it was just not one song eh. A lot. It was a lot of songs. So kung magkakaroon ako ng chance to live in the time na nag-soar talaga sila. Yun, parang ngayon kasi wala. And you're just going to listen to someone who was... Tapos di ba may mga na kumakanta ngayon nakaboses niya. Yung isa nga Pilipino Oo. pa eh. Pero parang, oo. But it would have been, to me, I know, it would have been nice. See, can you imagine if buhay pa sila ngayon? Buhay pa siya ngayon. Tapos kumakanta siya ng those hits. Oh, siya. So, wala yun lang. Only for that reason. Sa akin, Chismosa kasi. Chismosa. Sa akin, meron akong na since sinabi mo nga na more on the performance side ako na talagang gusto ko sanang napanood yung nung time nila na sikat sila. NSYNC, the boy band, NSYNC. Nung buo pa sila. Oo. Oo. Kasi nagkaroon sila ng mga series of concerts in the US. I think meron pa ako nung DVD na yung sa Madison Square Garden na parang ang ganda lang talaga ng mga performance din nila tsaka yung production value ganyan. Na actually may performance ang nabanggit ko na rin lang ang Gregorian chant. Nakahuhod sila ng mga Gregorian monk, mga ganyan. Ginawa yun na NSYNC sa concert nila. Tapos yung naglakad sila sa front ng stage, nagsuot sila ng gano'n. Tapos bigla silang may sumabog na fireworks. Tapos biglang bumagsak yung cloaks. Wala sila dun sa loob. Oh. Parang I think BTS did something similar for their performances. Na parang, nung nakita ko yung choreographer nito nanood ng NSYNC. Parang yun yung first thought ko. Parang ganon. Can you send me a link to... I'm pretty sure nasa YouTube ba yan or whatever. Siguro meron. Pero share ko sa'yo. Tapos i-share ko din sa'yo yung BTS na naka-hood din sila. Kasi very similar. Oh. Very similar na hindi ko naman sinasabing ginaya nila pero it was probably kung talagang nagre-research ang choreographer nila baka inspired. Oo. Parang ganun. Inspired by. Maganda talaga yung mga dance din ng NSYNC before eh. Kumbaga yun ang angat sa kanila sa Backstreet Boys nung time na yun. Kasi talagang dancers din talaga tong NSYNC. Dancers kasi sila, correct. Yun. That's nice. Nakapaisip tuloy ako ng hindi rin kasi ako mapanood ng concert of the few that doon ako addicted before, collecting DVDs ng mga concert. Kasi nga hindi ako nakakapanood. Puso yun dati. Bibili ako ng yun. May naisip ka pa? May naisip pa ba ako? Magbanggit ka nga. Baka gusto ko din. Sasamahan na lang kita to watch that concert for the first time. Eto, since nagbanggit ka ng The Jets na medyo nasa early stages of life, ganun. Nung bata kasi ako, sobrang fan ako ng Menudo. Yung time na nandun si Ricky Martin. Feeling ko dati pwede ko siya maging asawa. Siya yung bias ko. Ang bata-bata ko, landi ko na. Sabi ko magiging asawa ko si Ricky Martin. Malay ko bang hindi kami talo? Oo. Parang nope. Parang hanggang besties lang kami. Wait, if you're not here, alam ko sa kanta nila, may kakanta ba silang kanta? I'm sure meron. Ang dami nilang kanta. Sobrang fan ako noon. Sa Channel 9, dating myself. Channel 9, may variety show kasi sila sa Puerto Rico na ini-air sa channel. Parang so pinapanood ko yun. What? Oo. Na parang, yung meron sila yung mga songs yung Cannonball, Explosion, yung ganyan. Kasi, nagkaroon ng time when I was, I think, 3rd grade or 4th grade, elementary, na-hospitalize ako kasi, di ba, I have health issue. Naka-confine ako sa San Juan de Dios Hospital. Tapos, since big fan ako ng Menudo, I heard dadating sila and doon sila sa Hyatt Hotel, which is right across San Juan de Dios. Correct. Doon sila magsistay. So sabi ko, doon sa sa bantay ko, parang naka-wheelchair pa ang lola mo. Naka-wheelchair ako kasi may mga nakakabit ako ng monitor sa sabi ko, pwede ba nandun tayo kasi yung kwarto ko, yung balcony, nakatapat siya talaga sa hotel. Na bintana din ng hotel lahat yon. Sabi ko, umaasa lang ako na makita ko sila kahit ganun lang kaliit na pumapasok doon sa hotel. Parang ganyan. Tapos parang ang nagkataon pa, nag-shoot sila ng something sa rooftop ng hotel. So nakita ko sila nandun. Tapos napansin nila, parang ako lang yung nakalabas sa balcony ng ospital. Parang hindi ko na alam kung sino sa kanila yon, pero kasi sinushoot sila. Yun ang nakita ko. May kumaway. Tapos nakita nung iba, kumaway din sila.
So, kaway naman ako. So, parang parang, oh, Ano, ang bait ang ganda, nila. Parang, ang gandang anecdote niyan. Love di ba? it. Hindi man, alam mo, hindi ko na nga siya dati naalala, pero kung sino man yung nagbantay sa akin noon, parang, kinuwento niya sa akin itong matatanda na kami, naalala mo nung nakita natin yung minudo kumawal. Parang Minudo. ganyan. Oh no! Have you written about that? Write about that, Lecture Mars. Ang ganda naman nun. Yun. Ay, menudo. Tapos pwede mo ring i-add dun sa mga gusto ko sanang mapanood nung Prime niya. Kasi napansin ko lang ngayon, lagi ko siyang kinakanta sa Spotify, si Whitney Houston. Ay, yes. Plus one ako dyan. Plus one. Oo, no? Sayang kasi na she passed away early. Parang Early. feeling ko ang dami pa niyang pwedeng gawin. Oo eh. Ito yung mga ngayon, di ba na uso ng lately, yung mga pa-mentor-mentor na kayang-kaya Oo, niya. Parang bigyan niya correct. siya ng, oo, grabe. Grabe si Whitney, no? Ako, I would have wanted to watch her live. Mm. Kasi ang ganda ng boses Wala niya namang talaga chance. eh. Oo, no? Wala akong matandaan na ano, bata. Kasi, I mean, college na ba ako nung chika? But I think, kasi yung The Bodyguard, I was in high school. Oo, by that time, hindi na siya yung medyo nag-uumpisa pa din Oo, medyo kabulati na niya. rin yung boses niya Ano by niya that nun? time Ano na eh. yan, di ba? Yung years before that, Mm-mm. mga Before Bobby Brown. correct, pre-Bobby Oo, Brown. oo. Imagine mo, nanonood ka ng Whitney Houston live. Shucks, ang swerte ng mga nakagawa. Correct. Ano pa? Ito kasi, atras pa ulit tayo kung yung Menudo, The Jets, atrasin mo pa ng todo. Yung 60s version ni Elvis Presley. Oh, Naging fan ako ni Elvis. Hindi ko, alam mo, actually, hindi ko na rin alam kung bakit. Pero bata pa ako, parang kilala ko na si Elvis Presley. Tapos, parang napapanood ko baka yung malusubilda? movies. Parang may movies yata ako na, hindi, ang dad ko, hindi siya fan eh. Basta Hindi siya ng nakapanood ako Elvis. ng movie. Tapos, for a time, parang marami ako napapanood ng mga lumang stuff. Kasi sa mga movies siya, kumakanta rin siya, parang Regal Films lang eh, no? May song number. Parang, yung mga movies niya, usually kumakanta din siya. So, parang, doon ko nakikita siya as a leading man. Ang gwapo-gwapo niya. Tapos kumakanta siya. Tsaka yung mga sayaw-sayaw na parang feeling ko kung yung opportunity na mapanood din siya live. Kasi di ba dati kung sabihin nga, Nung di ba, iba talaga siya nung yung kabataan na talagang lahat ng babae. Ah! lahat Ganyan. ng babae, correct, Di di ba? ba? So parang ano nga kaya yung feeling ng mapapanood mo siya? Interesting, oo nga. Yun din ang naano ko noon eh. Kasi di ba may biopic siya. Oo. Parang ganun din yung pagkakataon. Ibang-iba talaga siya ng prime. Mm-mm. You'd be lucky kapag panood. Ay, machine. Tapos, ang isa ko pang gustong mapanood nung prime din niya is si Robbie Williams. He's a British singer. Dati siya Mm-mm. sa Take That. Mm-mm. Mm-mm. Boy band siya dati. Ano siya, naging fan ako nung solo artist na siya. Kasi Ah, sobrang nag-resonate sa akin yung mga songs niya, yung era nung album niya, yung Millennium, mga 2000, ganyan. siya ba yung kumanta nung She's the One? Oo, she's the If there's one. somebody Oo. calling Yon, me now. Oo, oo, yung mga everywhere time na that. yon. Tsaka yung Angels, yung And Through It, all she offers protection. Parang yun. Yun, siya din Ah, yon. okay. Tsaka ang dami niyang songs, yung Rock DJ, Millennium, Yeah. Mm-mm. yan. Yung mga, Oh. siya eh, parang sobra akong naka-relate dun sa mga songs niya. Tapos, meron siyang song with Kylie Minogue entitled Kids, na Mm-hmm. parang, ano din siya, ang ganda din ng song na yon. Tapos, nagkaroon siya ng era na, ang tawag dun sa albums eh, more than one, The Great American Songbook. So, parang yung mga big band songs na luma, kinakanta niya. Kinover. Oo, kinover niya. Oh. Tapos may mga ka-duet siya like si Nicole Kidman, tapos marami pang ibang artists na parang ganun. Yung meron siya nung may Oh. version din siya nung Something Stupid si Nicole Kidman ka-duet niya ata doon. Ay, Mm. oo. Eh, yan yung mini-meme ngayon eh. Di ba na? Oh, spoiler. Oo. Tapos may sa Oo, TikTok. 'yon. So, wow, he still lives. And, oo nga. Well, so what is he doing now? Curious Kasi lang. Oh. kaya ko lang din siya naalala kasi although hindi naging successful, nagkaroon siya ng movie which was about his life. Pero yung Okay. character niya was played by Robbie in parang sinigi siya na mukha siyang monk. Oh! Parang hindi nag-click sa tao eh. Pero nagigets ko as a fan, nagigets ko yung niya na parang, kasi ang feeling daw niya as Kasi an it's a, artist, nung bata siya, para siyang monkey na lang. Alam mo yun, yung parang ay, I've seen that. pinagpa-perform. O pinapperform. Ganon. May kasama kasi, ang tawag din, may kasamang ganun na philosophical. And Oo, ganon. Parang hindi siguro nag-gets yata hindi. ng tao. Pero,
Hindi siya Tsaka, commercial. na-realize ko kasi nung pinopromote niya, nung interview siya, nasa 50s na siya, na parang, ay, parang hindi na siya yung Robbie Williams 50s? from before. Grabe. Parang gano'n, na parang Reunion sayang. na ba sila ng Take That? I don't know. I Parang think nagkaroon so. sila before, either Take That or silang dalawa lang ni Gary Barlow. Gary Barlow was the Mm-mm. main singer ng Take Mm-mm. That. Na active pa rin si Gary Barlow pero I think nagso-songwriter din siya kasi yung isang song ni Jin ng BTS was written by Gary Barlow. Ay, talaga? Oo. Well, eventually, ganyan naman, di ba? Pero si Robbie Williams, Tapos pero sino pa pa. ba? Ano siguro, eto medyo recent lang siya na artist pero hindi ko na wala na ako naging chance sa mapanood. Destiny's Child, Oh! Mm-mm. Question. 'di ba? Kasi parang Oo, kasi ano na eh, saglit lang sila tapos nag-solo na agad si Beyonce. So parang si Beyonce, oo, oo. Destiny's Child, college na tayo yun. Favorite ko yung mga songs nila noon eh. Ano yung Oo! You Lose My Breath, yung mga ganyan. Maybe may seven. Mm-mm. Tsaka ano, sila yung independent woman, di ba? Yung? Independent woman, sila ba yun? Oo, sila din yun. Oo, right? Tsaka, Tsaka ano, meron silang song yung Cater to You. Parang meron din sila. mm-mm. Tsaka yung Emotions, yung version nila na. Yes! Yung version nila ng emotions, oo. Kaya naman college sa pinipilit. Abutin, hindi kayang abutin. Tsaka gusto ko rin siguro yung mga early Beyonce. Pero nung Lemonade onwards, parang hindi ko na masyadong. Yung early album, mga nauna Ah, niyang solo. lemonade. I don't even know if I have lemonade. Kasi parang yung after nun, parang nung nag-ano na siya, ano yung pangalan ng streaming service nila? Tidal? Tidal ba? Yung, di ba kina Jay-Z yun? Oh, Umpisa oh. nung era na yon parang hindi ko na rin masyadong na-follow si Beyonce. Pero yung Okay, prior ano to na that, tayo? Yung ano, what's that? What's that album? I think it's the best. Well, for me, yung si Sasha Fierce, ayun, Sasha Fierce. oo, yun, oo nga, That tama. entire, ano, no? Sasha Oo, Fierce. Oh, ano? yun. So far, wala na akong ibang maisip. Yun yung mga artists na gusto Yung ko top, ano mo. mapanood. That's a lot of time traveling we're gonna do. Oo. Para mapanood mo siya in concert. Oh, Totoo. na. So sa mga fellow Fandisals natin, baka meron Oo kayong nga. masasuggest. May mga Sino bang artists mga baka musicians o mga minalimutan. artists? Oo nga, baka may preference din sila. Yung nung nasa peak pa, sino mga gusto Kasi mong mapanood sana? kasi actually nakaisip ako ng mga artists na Filipino pero naisip, ay, napanood ko pala siya. Parang ganun. Oo, kasi napanood mo Oo, yung na concert. parang wala akong maisip na early artist na hindi ko napanood eh. Na parang nagka-chance ako with Gary Valenciano Oo, when he yeah, was okay nga siya. younger. Gary. Nakapanood na ako ng Have you watched Martin. a Martin? Yeah, yung I was about to ask Oo. si Martin. I haven't. Oo. I've watched a Regine show. Oo, Regine din, nakapanood ako. I've watched a Pero Regine Regine once yata and wasn't a concert. It was a mall show na okay. ang taas ang standard niya pag yung may music na. Hindi lang niya type yung volume nung ano. Taga-ano siya sa audience, yung binobola-bola pa niya yung audience. Sandali lang ha. Hindi kasi tama yung ano eh. Parang kahit na mall show siya, hindi siya satisfied pag Side alam mo correct. yun, kailangan yung standard niya nandun pa rin. Kaya gusto ko si Regine. Jeez. Nakapanood din ako ng mga bands, yung mga Eraserheads, River Oo. Maya, Southboard. I South think I watched a Border, nakapanood ako Southboarder South before. Side A. Yun. Yes, So, side A. Oh my God, yeah. Ako naman kung may Pinoy, yan. Although what I did watch was a side A sa ano, it's not a mall show sa, yung, di ba they usually for gig nila mm sa Ako concert. din gig din eh. It was really like, gusto ko sila. Pero wala na rin kasi sila, di. Oo. Tsaka parang may issue din. May issue din yun eh. Oo nga eh. Yun, so mga fellow Hmm. fandisals, if you have any suggestions na mga, sa tingin nyo, maganda rin namin tackle na artists na dapat Artists, oo, pinabalik-balikan. introduce nyo kami. So Oo. ito, oo, hindi na babalikan. Di ba we're gonna hear them for the first time? Kung Oo, malamang isa-suggestion. ganun na nga. Oo. Yes. Oo. I-message nyo kami sa mga social Ayun. media accounts namin or dito sa comment Or you section. can comment below. Oo. So Leche Mars, Ayun. thank you for talking about this with me. I know, yeah, thank you. I really enjoyed. I learned a lot from you. Yung mga pop culture references pag nag-discuss tayo. Oo. More to come. Oo. Yan. At Yung, marami pa tayo iconic episodes na susunod. of course, for this season. Mm-mm. Until next time. Sige, till next time. Thank you to everyone. Thank you, Leche Mars. Bye. Thank you, Lachima. Bye.